Kanina nabumati na si Pastor Dan ng Happy Love Month. Pero yung mensahe po ngayong umaga ay hindi po patungkol sa love, no? Kundi ito po ay patungkol po sa ating simbahan. Kung paano po tayo ay gagamitin ng ating Panginoon upang maglingkod at patuloy na makapagbigay sa Kanya ng karangalan at kaluwalhatian. Meron pong mensahe para dyan. Kaya sa mga mag-asawa ay iniimbitahan po namin kayo sa Couples Night. No? I mean, meron pong schedule na mensahe po patungkol po sa pag-ibig. No? At iniimbitahan po namin ang bawat mga mag-asawa, no, mag-partner na dumalo po sa gawain po na yan, no, dahil yan po patuloy na makapagbibigay ng katatagan sa bawat mag-asawa. Amen? At tignan nyo sino ba to? Si Jan at saka si Ashley. Sila po ay mga binata pa yan, nag-attend na sila kasi yung youth po ang nag-sponsor dati. Talaga hanggang ngayon naman sila yung nag-sponsor ng ating Couples Night or Couples Fellowship. So hanggang sila po ay nagkaasawa, no, at ngayon po ay magbubunga na ang kanilang pong pagsasama. At congratulations in advance. Yan po ang nagagawa, no, ng positibo pong resulta ng Couples Fellowship or Couples Night. So marami pa pong iba, no, na naging resulta. Okay? So, ngayong umaga, katulad po na sinabi ko kanina, ang mensahe po ngayon, the Church of the Open Door. From the book of Revelation chapter 3, verses 7 to 13. Gusto ko lamang pong susugan yung mensahe po noong nakaraang Sunday. And building up the church, patatagin, palakasin, pagtibayin ang iglesia na itinatag ng ating Panginoon. At yan ay sa pamagitan po ng mga leader na ipinadala ng Diyos sa bawat simbahan upang ang simbahan po ay lumago. Meron po akong nabasang book about the church growth. At ang sabi po doon ay higpitan ang pintuan papasok. Subalit luwagan naman ang pintuan palabas. Ang ibig sabihin po noon ay hindi po yung pipiliin mo lamang kung sino yung papasok sa simbahan o yung pwedeng pumasok. Ang sinasabi po doon na higpitan ang pintuan papasok ng simbahan ay kailangan po ang bawat mananambahan, bawat miyembro ay dumaan po sa isang masusing pag-aaral ng Biblia, small group, discipleship, prayer meeting, or prayer gathering, at iba po mga pagtuturo na may kinalaman sa paghahasa o pag-train, pag-i-equip ng bawat mananampalataya. At yung sinasabi pong maluwagan ang pintuan palabas ay yun pong pagka ang isang miyembro ng simbahan po ay train, equip, at handa na siyang maglingkod sa Panginoon. Hayaan siyang, mayroon siyang kalayaan na gawin kung anong ministeryo na naayon sa kanyang kakayahan. Yun po ang sekreto. Sinasabi po ng book na yun, na sekreto ng isang paglago ng simbahan. Subalit yung mensahe po ngayong umaga ng ating Panginoon, ito po ay sulat ng Panginoong Jesucristo sa isang simbahan. At ito po ay yung simbahan po ng Philadelphia. Simbahan ng Philadelphia. Wala pong perfectong simbahan. Tama po ba? There's no perfect church, but mayroong faithful
faithful church. Mayroong simbahan na kung saan ay tapat, na sumusunod, at nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Tayo po'y sandaling yumuko at tayo po'y manalangin. Father, we are so grateful, Lord, sa umagang ito, na kung saan, Panginoon, ay muli mo kaming pinagsama-sama, dinala sa sanctuary na ito, upang purihin ka, sambahin ka, itaas ang iyong pangalan, upang ikaw ay aming pong maparangalan. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, kami po ay nadago sa aming pakikinig ng mga salita mo, Panginoon, bilang bahagi ng aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. Lord, sa mga oras na ito, ihanda mo po ang aming mga puso at papasukin namin, Panginoon, ang mga salita mo. At tulungan mo po kami na ito po ay aming maunawaan. Lord, mangusap po kayo sa bawat isa sa amin at maunawaan po namin kung ano po ang ibig sabihin the Church of the Open Door. Isang simbahan na kung saan ay bukas o nagbubukas ng pintuan. Tulungan mo po kami na maunawaan po namin ito upang kami po ay lumago sa aming pananampalataya at higit sa lahat, Lord, upang sa ganon anuman ang aming mga matutunan sa iglesia ito, sa simbahan ito, Lord, magawa po namin maglingkod sa iyo. Samahan mo po kami sa oras nito, gabayan mo po kami. Patnubayan niyo po ang iyong mga anak. In Jesus' name we pray. Amen. The Church of the Open Door. Ito pong sulat ng ating Panginoong Jesucristo sa simbahan po ng Philadelphia ay naglalaman po ng parehong pagpuna at papuri. Okay? Pagpuna at papuri. Ang simbahan po sa Philadelphia ay nagkaroon po ng magandang pagkakataon upang sila po ay maglingkod sa Diyos. At inilarawan po ng simbahan na ito, maging yung lokal na simbahan, na kung saan ang bawat mananampalataya ay dapat maging tapat na maglilingkod sa ating Panginoon at higit sa lahat maging totoo at tapat sa salita ng Diyos. At ito rin pong sulat na ito ay naglalarawan sa mga mananampalataya pagdating po ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ano ang paraan ng pagpapakilala kay Kristo at ano ang mensahe ni Kristo sa simbahan ito? Una po, makikita natin dito sa verse 7, yung pagpapakilala kay Kristo sa simbahan ito, kung sino siya. Ibig sabihin, yung kanya pong character, yung kanyang katangian. No, sabi po dito sa verse 7, sumulat ka sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ako ang banal at totoo. Ako ang may hawak ng susi ni David na nagbubukas at walang makapagsasara nito. Nagsasara ako at walang makapagbubukas nito. Meron pong tatlong katangian ng Diyos na binabanggit po sa talata na yon, na kanya pong ipinakilala ang kanyang sarili sa simbahan ito. Ang sabi niya dyan, ako ang banal at totoo. Ako ang may hawak ng susi ni David na nagbubukas at walang makapagsasara nito. Nagsasara ako at walang nakakapagbukas nito. So we have these three characteristics of Christ. Number one, sabi po dito, siya ay banal. No? Siya ay banal. Ang Diyos ay banal at ang Diyos ay totoo at ang Diyos ay siyang humahawak ng susi ni David, no? na nangangahulugan yung authority ng ating Panginoong Jesucristo. Now, unahin po natin yung character ng ating Panginoong Diyos bilang
bilang banal. Bakit nga ba pinakilala niya ang kanyang sarili sa iglesyang ito, sa simbahang ito, bilang siya ay banal? Ano ang kanyang layunin? Upang sabihin po sa simbahan na ito na dapat nilang paglingkuran ang banal na Diyos sa isang mundo na makasalanan. Dahil ang mga huling araw na darating ay minarkahan na po ng Diyos na kung saan darating po ang araw na ang banal na pamumuhay ay hindi na po mangyayari. Hindi po ito mangyayari pagdating ng nalalapit na pagtatapos o wakas ng daigdig na ito. Higit sa lahat sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po ay inilarawan po ng ating Panginoong Jesucristo ito pong kabanalan ng ating Panginoon. At kung babalikan po natin yung Lucas chapter 17, verse 26 to 33, ano nga ba ang sinasabi dito? Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Marami po sa atin may ng ideya kung ano po ang nangyari sa panahon ni Noe. Ano nga ba ang sinasabi po dito sa verse 27? Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Sino-sino lang po nakapasok sa barko na yon? Hello? Sino-sino po nakapasok? Yung pamilya lamang po ni Noe. Si Noe, yung kanyang asawa, at yung kanyang tatlong anak, at yung kanilang asawa. So sila lamang po. At sabi dito, dumating ang baha at namatay silang lahat. Sa madaling salita, lahat po ay namatay maliban lamang po sa pamilya ni Noe. Gayon din ang nangyari sa panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Alam niyo po ba yung story ng Gomora at ng Sodoma? Ganun po ang ginagawa ng mga tao ng panahon na yun. At sa araw na iyon, o ganun din ang nangyari sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, sa verse 31, okay, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Inilarawan dito sa mga talata na yan kung paano nangyari noong araw po ni Noe at ni Lot. Na sinasabi na kung paano ang nangyari sa panahon ni Noe at ni Lot ay gayon din po ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. Pagmuli sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay nagsisilbing babala ng pagbabalik ni Jesus ay biglaan at hindi inaasahan. Ibig sabihin, mabibigla ang lahat. Ang mga tao po ay mamumuhay ng kampante. Katulad ni Noe at noong panahon ni Lot. Nagsisikain, nagiinuman. Lahat ng iyon ay para po sa pagpapahalaga ng kanilang sarili at ng kanilang buhay. Ang mga tao noon ay abala sa pang-araw-araw na gawain. Pagkain, pag-asawa, pagbili, at hindi nila pinapansin
ang espiritual na katotohanan. Hindi nila yung pinapansin. Kahit si Noe ay nangangaral po ng mabuting balita patungkol sa kaligtasan, pero binabaliwala po ng mga tao na yon. Hindi nila pinapansin ang katotohanan. Ang kanilang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay hindi lamang ang kasalanan, kundi yung pagwawalang bahala at kawalan ng kahandaan ng mga tao. Ipinagpapatuloy nila yung buhay bilang parang normal na lamang. Hindi pinapansin yung mga babala ng Diyos hanggang sa dumating ang paghuhukom. Mga kapatid, ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay magaganap ng biglaan, habang ang mga tao ay abala sa ordinaryong buhay. Katulad ng biglaang pagbaha o pagkawasak ng Sodoma dahil po sa pag-ulan ng apoy. Kaya ito pong talata na ito ay hinahamon ang bawat mananampalataya na mamuhay ng may pag-asa at espiritual na kamalayan sa halip na magambala na mga makamundong alalahanin sa buhay. Yung sinasabi rin po dito o magpapakilala ng ating Panginoong Jesucristo bilang siya ay banal, sapagkat marami po mga taong o mga ngaral noong panahon na yon o darating pa mga ngaral po na kung saan ay bulaan. Ibig sabihin, mga anti-Kristo. At kung ano-ano ang kanilang ituturo. Darating din po ang panahon na kung saan ay babagsak ang moralidad ng tao. So sa darating po na panahon, ang tao ay patuloy na mamuhay sa kasalanan at karumihan. Subalit, ang mga mananampalataya na tapat at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo ay dapat panatilihin mamuhay na may kabanalan. Amen? Next, karakter ng ating Panginoon, Panginoong Jesucristo. Sabi dito, siya na totoo. Ano bang ibig sabihin ng siya ay totoo? Ang Diyos ay totoo. Genuine and authentic. Paano ba natin malalaman na ang Diyos ay totoo o tunay? Kapag kayo po ay kukuha ng isang dokumento, paano mo yun mapapatunayan na yun ay genuine or authentic? Madalas mayroon pong tatak. Mayroon pong tatak. And yes, no? Pagka yung mga legal documents ay pinapatunayan po yan, pinatutuhanan ng isang abogado. So meron po yung tatak. Okay? Meron siyang tatak. Now, sa buhay po natin, paano natin malalaman na totoo ang Diyos na sinasamba natin? Paano natin malalaman na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na totoo? Paano? Hindi naman natin sa nakikita. Malalaman po natin na ang Diyos ay totoo sa pamagitan ng pagbabago ng ating buhay. Amen? Hello? Makikita po natin, malalaman po natin na ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran, na siya, patunay na siya ay totoo dahil ang ating buhay ay meron pong pagbabago. Mayroong genuine transformation. Mayroong authenticity. Ano?
At yun po ay yung pagbabagong lakad natin. Ibig sabihin, kung dati ay namumuhay tayo na parang walang direksyon ng ating buhay, subalit nung tayo po ay nagsimulat makakilala sa ating Panginoong Hesukristo, ang buhay po natin nagkaroon ng tunay na direksyon. Ang buhay natin noon magulo, ngayon dahil sumusunod tayo kay Kristo, nagiging maayos na ang ating buhay. Nagkakaroon po ng magandang pangyayari sa buhay po natin, sa bawat aspeto ng buhay po natin. So, pag sinabi natin na ang Diyos ay totoo, ang ating Panginoon ay hindi po nagbabago kahit bumaba ang mga pamantayan ng tao. Ang pamantayan po ng Diyos ay matibay. Hindi po yan nagbabago. Kahit ang pamantayan po ng tao ay nagbabago. But God is true. Kahit po mababago man ang pamantayan ng ibang tao. And thirdly, siya na may hawak ng susi ni David. Ano ibig sabihin nito? Sinasabi po dito, yun pong authority ng ating Panginoong Hesukristo. Na siya lamang ay may kapangyarihan. Siya ay may kapangyarihan. At siya ay nakaupo doon sa kanang trono upang tayo ay kanyang subaybayan, upang tayo ay kanyang sasamahan, upang tayo ay kanyang titignan kung ano po ang nangyayari sa ating buhay. At patuloy niyang ipagkakaloob sa atin kung ano man ang ating pong pangangailangan. At kung ano ang mga dapat nating gagawin sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Lucas chapter 1 verse 32, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa Kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng Kanyang amang si David. So makita po natin, dahil ang Diyos ay dakila, kataas-taasan, makapangyarihan, siya ang magdadala ng kapayapaan sa mundong ito. Siya ang magdadala ng kapayapaan sa magulong mundong ito. Ganon po pinakilala ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili sa iglesia nito. Na Diyos na banal, Diyos na totoo, at Diyos na kung saan ay kataas-taasan, dakila at makapangyarihan. So mayroong dahilan itong mga mananampalataya doon po sa Philadelphia upang sila po ay maglingkod ng may katapatan at susunod sa mga salita ng Diyos. At dahil ganun po ang kanilang pamumuhay na mayroong pagsunod at mayroong paglilingkod sa ating Panginoon, ano po ang pangako ng Diyos sa kanila? Sabi po dito sa verse 8, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo o sa harap mo ang isang pintuang bukas at walang makakapagsara nito, sapagkat kaunti ang iyong lakas at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ipinagkakaila ang aking pangalan. Binigyan po dito ng emphasis yung nandiin. Ito po sinasabi rito, ilagay ko sa harap mo ang isang bukas na pinto. Isang tapat na simbahan na mayroong magandang pagkakataon para sa paglilingkod. At kapag binuksan ni Kristo ang isang pinto, sinasabi dito, walang makakapagsara nito. Ibig sabihin, hindi po mapipigilan ng anumang mga hadlang
para ang isang tao ay patuloy o isang mananampalataya ay patuloy na makapaglingkod at susunod sa ating Panginoon. Anong mga pinto ang binuksan ng Diyos para sa atin? Anong mga pinto ng paglilingkod ang binuksan ng Diyos para sa atin? Children ministry. Sa ating pong simbahan. Youth and Teens Ministry, Men and Women's Ministry, Church Planting Ministry, and so forth. Marami pa. At dahil ito po ang desire ng simbahang ito na mapaglingkuran ng Diyos sa pamagitan po ng mga ministeryong yan, kahit ano po ang magiging hadlang, ang iglesia nito at ang bawat mananampalataya sa simbahan ito ay patuloy na susunod at maglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Wala po bang magiging hadlang upang tayo ay magpatuloy sa ating pong ginagawang paglilingkod sa Diyos? Church, we are not only serving people. We are serving God. Pinaglilingkuran po natin dito ang Diyos. At kasunod po yun, pagka pinaglilingkuran natin ang Diyos, ay pinaglilingkuran na rin po natin ang tao. So dapat po na natin paglingkuran ng Diyos, hindi lamang po yung tao. Dahil kapag kauna po natin pinaglingkuran ng Diyos, madali po tayong mapagod. Madali po tayong panghinaan ng loob at madali rin po tayong sumuko o mag-quit na lamang sa gawain. Ang ganda ng reflection ni Pastor Dan kanina sa devotion. Marami pong mga pastor, mga manggagawa na nag-quit sa ministry dahil hindi po nila nakayanan yung hirap, yung bigat. But praise the Lord, dahil meron po tayo mga manggagawa na pinatibay at pinatatag ng ating Panginoon. Amen? Meron din po tayo mga leaders, meron po tayong bawat individual, mananampalataya na pinagtibay ng ating Panginoon upang ipagpatuloy po ang gawain ito at maging tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Now, the question is, naging tapat ba tayo sa paglilingkod sa mga ito? Nagagampanan ba natin ang ating mga tungkulin? Isa rin po ako sa tinatanong. Ng katanungan niya. Naging faithful nga ba ako kay Lord? And this question ay para po sa bawat isa sa atin. Naging tapat nga ba tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon? Sa kung saan niya tayo tinawag, kung saan niya tayo tinalaga. Church, ang sabi po dito, ang iglesia po ng Philadelphia ay sinasabi po na maliit lamang. Maliit na simbahan. At kahit kaunting lakas o maliit na simbahan lamang, sila po ay naging mabisa sa paglilingkod sa Diyos. Tayo rin po ay maliit na simbahan lamang. Kaunting lakas lamang ang meron tayo. Subalit, maaari din po tayo maging mabisa para kay Lord. Amen? Maaari din po tayo magkaroon ng impact sa ating kapwa. Ang kapangyarihan po ng Diyos, tandaan natin, ay ang papagaan ng ating kahinaan. Huwag po tayo maging dependent o huwag nating tignan
kung ano po ang ating pong sitwasyon. Ang tingnan po natin na meron tayong Diyos na makapangyarihan. Amen? Meron tayong Diyos na kung saan ay malakas, makapangyarihan para pagaanin ang ating pong mga mabibigat na dalahin at palakasin ang ating pong kahinaan. Kung tayo po ay tapat, patuloy na tayong bubuksan. Bubuksan ng maraming pagkakataon na paglingkod sa Kanya. Kaya, maging handa lamang po tayo na tahakin ang mga ito na mayroong katapangan. Maging handa po tayo. And last, kanina, binanggit yung mga pangako ng Diyos sa isang simbahan na tapat na naglilingkod at sumusunod sa Kanya. Ano naman po ang mga inaasahan para sa kinabukasan ng simbahan ito? Sa Pahayag chapter 3, verse 9 to 11, narito sinasabi ko ito sa kanila na kabahagi ng sinagoga ni Satanas. Yaong mga nagsasabi na sila ay mga Hudyo at hindi naman, subalit sila ay nagsisinungaling. Narito palalapitin ko sila upang magpatira pa sa iyong paanan. Ipaalam ko sa kanila na iniibig kita. Verse 10, dahil tinupad mo ang aking mga salita, na ikaw ay dapat maging matiisin, iingatan kita sa panahong ito ng pagsubok at darating na sa mga tao sa buong sanlibutan upang subukin ang mga naninirahan sa lupa. Verse 11, narito, darating na ako agad, paghawakan mo ang anumang iyong tinataglay, upang walang sinumang makakuha ng iyong gantimpalang putong. And verse 12, ang magtatagumpay ay gagawin kung isang haligi sa banal na dako ng aking Diyos. Siya ay hindi nalalabas kailanman. Isusulat ko sa Kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bumababang galing sa langit mula sa aking Diyos. Isulat ko sa Kanya ang bago kong pangalan. Now, ano po ang ibig sabihin ng bawat talata na binasa po natin kanina? Sa verse 9, sinasabi po dito na maging ang kanilang mga kaaway ay igagalang sila sa huli. So ito po ang pangako ng Diyos in the context no, po sa ating pong simbahan. Maaaring wala po tayong nakikitang kaaway na talagang obvious na kumakalaban sa atin. Pero tandaan po natin, ang ating pong totoong kaaway ay walang iba kundi si Satanas. Si Satanas ay minsan hindi niya pinapakita yung kanyang mga ginagawa na pag-atake sa atin. Dahil si Satan po ay minsan pailalim pagka siya po ay tumira ng kanyang mga aatakihin. Pero ano po ang sabi dito sa verse 9? Maging ang kanilang mga kaaway o yung ating mga kaaway ay igagalang tayo sa huli. Patuloy lamang po tayo sa ating pong ginagawa. Katulad nga po nung binanggit ko nung nakaraang Sunday, huwag po natin tingnan ang ating nasa paligid po natin. Dahil yan po ay maaaring makakapagpahina ng pananampalataya natin. Maaaring mawala tayo sa focus natin sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Maaaring din pong mawala tayo sa focus doon sa mga bagay na dapat po nating gawin para po tayo ay maging matagumpay sa ating pong pang-araw-araw na buhay. And this is the promise of God. Pangako po ng ating Panginoong Diyos
darating po yung panahon, igagalang ng mga kaaway, yung mga bawat individual o mananampalataya na kung saan ay nagpapatuloy sa gawain ng ating Panginoon. Ikalawa, sa verse 10, bumalik na pala ako. Sa verse 10, upang iligtas mula sa oras ng kabagaman. Ano po ang sinabi ng verse 10? Dahil tinupad mo ang aking salita na ikaw ay dapat maging matiisin, iingatan kita. No? Another promise of God. Sabi ng Lord, iingatan kita sa panahon ito ng pagsubok na darating. Ibig sabihin, hindi tayo dapat mangamba. Hindi tayo dapat matakot na harapin ang anumang mga pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Subalit harapin po natin ito na may kasamang pagtitiis, knowing na sa bandang huli, tayo po ay magiging matagumpay. Dahil ando doon ang pag-iingat ng Diyos sa ating buhay. Amen? Ikatlo, sa verse 11, upang mapalakas ang loob ng pinagpapalang pag-asa ng pagbabalik ni Kristo. So, ibig sabihin, habang atin pong hinihintay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, meron po tayong lakas ng loob. Meron tayong tapang upang harapin ang anumang mga bagay na darating sa ating buhay. Hindi tayo dapat mag-alala. Bakit? Dahil mayroong Diyos na nagpapalakas sa atin. Mayroong Diyos na dakila at makapangyarihan na siyang magpapalakas sa atin at magbibigay sa atin ng tapang. At nagbigay sa atin ng pag-asa. Na sa kanyang muling pagbabalik, kung tayo po ay manatiling tapat sa kanya, tayo po ay makakaranas ng kanyang mga pagpapala. And verse 11 din, sabi pa dito, mga korona para sa kanilang katapatan sa hukuman ni Kristo. Ito po ay isang putong ng tagumpay. Isang putong ng tagumpay na mararanasan ng isang mananampalataya na tapat. Sasabihin ng Panginoon, welcome, my faithful servant. Amen? Mga gantimpala para sa mananagumpay sa verse 12. Ano po ang sabi dito? Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa banal na dako ng aking Diyos. Haligi sa templo. Ibig sabihin, permanenteng pagkilala sa mga tagumpay. At pakikibahagi sa mga pagpapala ng Diyos. Yan po ang mga pangako ng Diyos, lalo na sa atin pong mga kakaharapin pagdating po ng araw. Mga kapatid, kapwa mananampalataya, maging tapat tayo sa Diyos. Amen? Paglingkuran natin ang ating Panginoon. Kung meron mang dumating na mga pagsubok sa ating buhay, maraming mga hadlang sa ating pong paglilingkod sa Kanya, lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa banal na trono ng Diyos. Amen? Sapagkat ang trono ng Diyos ay makikita natin doon ang Kanyang kahabagan. Ang Kanyang awa at higit sa lahat ang Kanyang pagmamahal. Ang Kanyang pag-ibig. Kaya, ang mensaheng ito ay hindi po para
lamang sa bawat individual. Mga mensahe ito ay para sa mga individual, hindi lamang po sa simbahan. Sa ating lahat. Na maging tapat tayo sa ating Panginoon. May mga bukas na pintuan ng paglilingkod para sa iyo at sa akin. Saan ka ba itinalaga ng Diyos? Saan ka ba tinawag ng Diyos? Ang mahalaga ay meron kang ginagawa at naglilingkod ka sa ating Panginoon. Gawin mo kung ano ang iyong tungkulin, gagawin ko kung ano ang aking tungkulin, dahil ang lahat ng yan ay itinalaga sa atin ng ating Panginoon. Amen? And lastly, may mga gantimpala para sa tapat na lingkod ng Diyos. Mahirap po maging Kristiyano. Ano po ang sabi ng Panginoon? If you want to follow me, take up your cross daily. Lagi po natin titignan yung mga kataga na yun na sinabi ng ating Panginoon Jesus. Sabi niya, kung nais mong sumunod sa akin, buhatin mo ang cross araw-araw. Ang cross ay simbolo ng sakripisyo. Yung pagsasakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa cross, doon po ipinako ang ating Panginoong Jesus. Wala siyang kasalanan. Ang lahat po ng ipinapako sa cross ay may mga mabibigan na kasalanan. Pero si Jesus lamang ang tanging ipinako sa cross na walang bahid ng anumang karumihan o anumang kasalanan. Yan po ang dahilan kung bakit ang cross ay sumisimbolo ng sakripisyo. Bakit? Dahil si Jesus na walang kasalanan ay sinakripisyo niya ang kanyang sarili, ipinako sa cross, namatay sa cross para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At bilang mga niligtas ng ating Panginoong Diyos, maging tapat po tayo sa ating pagsunod sa Kanya. Pasalamatan natin ang Diyos, luwalhatiin natin ang Diyos, bigyan natin siya ng parangal sa ating buhay, sa pamagitan po, hindi lamang po sa pamagitan ng ating ipinapakita, kundi maging sa ating paglilingkod sa Kanya, sa pamagitan po ng iba't ibang ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. At huwag po tayong mag-alala sapagkat mayroon pong gantimpala ang Diyos na nakalaan para sa mga tapat na mga lingkod ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.